Sir, ito next question ko, sir. Ikaw, isa ka sa kino-consider ko na polymath eh. Yung maraming field, maraming intelligence, maraming ginagawa. Isa kang painter, author, poet, professor, journalist, musician. Matanong ko lang, sir, dun ba sa lahat na yun, anong pinaka sa'yo? Define sa'yo. Yan. Define sa'yo? Define anong pinaka sa akin. Anong possession? Paano? Ano yung pinaka mahal mo dun? Ano yung parang first love or parang siya yung pinaka... Yung pag tinignan mo yung sarili mo, ito yung kasama sa personality ko talaga. Favorite mo, parang gano'n. Okay, breakdown natin. Kung yung heart at heart lang, Yes. gusto ko writing talaga, literature. Talaga. Ang problema, putang hirap ng literature. Hindi siya of all the arts, parang siya yung jealous mistress. Dinedemand niya yung time mo, dinedemand niya yung powers mo, energy mo. Siguro para sa ibang tao, madali dumating yung sining ng pagsusulat. Pero sa akin, hindi. Talagang putang ina, effort talaga siya. Bawat sentence sa fino-form mo ay effort lagi. O baka conscious lang ako. Ang pinakamadali dumating sa akin, pinaka-natural sa akin, yung music. Ay, music ba? Oo. Music. Ito. Actually, habang nag-interview kami, nag-sketch show. Before anything else, ito pang-relax ko to eh. Tsaka para believe it or not, mas hindi ako nakatingin sa'yo, mas nakapag-isip ako. Gets, opo. Gets ko yan, sir. Tawag dito. Kasi sa klase, alam mo yun, yung mga 3 hours sa lecture na nagdududel ka, parang sa akin mas na-absorb ko siya. Opo. Anong masasabihin ko? Tingnan mo ako, tumigil kasi ako magdudel eh. Ayan. Pinaka-natural sa akin yung pagtugtog, yung music. Ang problema, yung kabuhayan ko ay mas naandun sa may kinalaman sa words, sa letra. Pero may kinalaman din at the same time yung music, no? Kung paano ini-integrate lahat yan. Ito yung pagpasok ko sa TV, men, sa totoo lang, mamahalin ko dapat siya, no? Kasi sa lahat ng ginagawa ko, siya yung pinakamagandang ayuda sa akin. Yes. Kaya nga, nataon lang to, pero hindi ako ganito normally magsuot. Opo. So, alam kong hindi ako kamukha ni John Lloyd Cruz. Malinaw sa akin yan. May salamin naman kami sa bahay, no? So, nag-start ako sa TV, part-time, 2009, nasa dyaryo pa ako. Pero, naging full-time ako noong 2010, 2011. Tapos, ine-expect ko lagi na, okay, siguro dahil yung mukha ko ay, alam mo naman, di ba? Guwapings. Hindi ka mukha ni Jordan Clarkson. Guwaping, no? Baka 1 year lang to. Maximum 2 years. Pero, anytime, may sinabi dati si Anthony Bourdain eh. Huwag ka lang magpakamatay, ha? Ako? Ang feeling daw palagi ni Anthony Bourdain, kahit successful na siya na parang, para daw siyang nasa isang kotse na humaharurot. Dire-diretso lang. At yung greatest fear niya anytime ay may marirealize yung mga taong nag-i-employ sa kanya. At marirealize sila na, tingina, bakit pinapasweldo natin to? Tapos anytime nagmamaneho siya, makikita niya na yung mga police sirens do sa kanyang rearview mirror at hinahabol na siya. May ganun din ako.